Mateo, Mateo Kapitulo 27, versikulo 27 hanggang 31. Title, Hinamak ng mga sundalo si Jesus, and I've checked it out. That title covers verse 27 to 31. Parallel verses is Mark chapter 15, verse 16 to 20, and John chapter 19, verse 2 to 3. So, meaning, these verses that we'll be reading, there's no similar or connected verses in the book of Luke or the Gospel of Luke. But anyways, let me just read it. Kasi napahaba tayo kanina, 16 minutes sa Bible reading. Almost 17 minutes. But, yeah. Verse 27, Matthew chapter 27, verse 27. Dinala ng mga sundalo si Jesus sa loob ng palasyo ng gobernador. By the way, ang context nito, yung pinanggalingan nitong bago to is yung nag-decide na si Pontius Pilate, alright, you want to crucify this man that I found no fault? I'm gonna wash my hand clean. It's on you. And the Pharisees, the scribes, and the Sadducees, and all the people around that time says, it's fine. Let it be on us. Let us take the blame for his death. We are the one who's pushing you. Now, Pontius Pilate agreed for him to be punished and later on to be crucified. Now, ulitin ko lang po, basahin ko lang. Dinala ng mga sundalo si Jesus sa loob ng palasyo ng gobernador at nagtipon ng buong batalyon ng mga sundalo sa paligid niya. 28, hinubaran nila, basahin ko lang ulit, hinubaran nila siya at sinuotan ng pulang kapa. 29, gumawa sila ng koronang tinik at ipinutong sa kanya. Nilagay, ipinutong sa kanya at ipinahawak ang isang tungkod sa kanyang kamay. Let me just read it back. At ipinahawak ang isang tungkod sa kanyang kanang kamay. Lumuhod sila sa harap niya at pakutiyang sinabi, mabuhay ang hari ng mga Hudyo. So, they are mocking him, mocking our Lord Jesus Christ. It's on the prophecy as well, so it should happen. Our Lord Jesus Christ knows that it should happen. Verse 30, dinuran nila si Jesus, spat upon. Dinuran nila si Jesus at kinuha ang tungkod na hawak niya at paulit-ulit nilang inihampas sa kanyang ulo. Imagine nyo, nandito yung corona tinik. If you can imagine mga ganyan kahaba, more or less ganyan or ganyan kahaba yung tinik dun sa corona ang ginawa nila. Tapos ipinutong sa ulo, tapos yung tungkod, kinuha sa kamay niya, tapos hinahampas yung ulo niya. Nandun yung corona tinik. So there's a possibility na bumabaon pa yung mga tinik sa ulo niya. So hindi lang siya nakapatong na ganun. Dinidiin pa at pinhanahampas pa ng tungkod. Imagine nyo na tiniis ng Panginoon para sa atin. And He needs to endure those pains because it is a prophecy as well. It's part of the prophecy. And He needs to fulfill it. He fulfilled 300 prophecies, more or less. According to mathematicians, do sa mga talagang mga scholar ng math, yung sa prophecy, the 300, walo lang doon magawa is up to the 17th power pa yata. Nalimutan ko lang exactly. Pero parang sinasabi ng mga mathematician doon, napaka-imposible ma-fulfill yung 300 prophecies. Tapos lahat na-fulfill. Verse 31. Matapos nilang kutyain, after they mock Jesus, matapos nilang kutyain si Jesus, hinubad nila sa kanya ang kapa at isinuot muli sa kanya ang damit niya. Pagkatapos dinalan nila siya sa labas ng lungsod para ipako sa krus. So, next na Bible reading natin sa ESV, ang salita ng Diyos na version. Ang pagkapako ni Jesus na yung title. Verse 32,
verse 32 to 37. Verse 32 to 37 yung bukas. Pero hindi pa yun yung kabuuan ng title. Yung mahati pa siya sa multiple parts. So yan. Yan yung ating Bible reading. So share ko lang din na yun nga part ng prophecy ito. So lahat ng nangyayari dito is nabanggit naman. Wala pa dito yung casting lots, pero doon kasi yun sa possible bukas na yan or sa mga susunod na araw. Casting lots parang pinagpustahan. Parang ganun. Kung kanina mapupunta yung damit. So yeah. And not the only thing, the main thing that gets stuck inside my head is the things that God endured just for us to be saved. Just for him to be on that cross, hanging on that tree, on that cross. So he could say, Tetelestai, it is finished. Alright? God bless you guys. Keep safe. I'll see you tomorrow. Bye for now.